Hindi lahat ng opinyon ay nararapat ipagsigawan. Si Charlie Kirk ay isang taong laging nagbibigay ng kaniyang opinyon. Kapag nagsasalita siya, puno siya ng kumpiyansa. Parang laging totoo ang sinasabi niya. Dahil dito, maraming tao ang naniniwala at sumusunod sa kanya. Pero ang problema, karamihan sa mga idea niya ay hindi talaga nakakatulong. Imbis na pagkakaisa, nagiging sanhi ito ng diskriminasyon, takot at pagkamuhi. Isang halimbawa ay ang matindi niyang pagsuporta sa Israel. Habang parang binabaliwala niya ang gutom at hirap na dinaranas ng mga tao sa Palestine. Kapag pinag-uusapan niya ang Palestine, parang wala siyang pake sa mga inosenteng sibilyan na nadadamay. Tapos, galit na galit din siya sa LGBTQ community. Tinatawag niya itong agenda at ginagamit pa ang Biblia para sabihin na mali at dapat parusahan ang mga bakla at lesbiana. Hindi na ito simpleng opinion lang. Kasi kapag ginagamit mo na ang relihiyon para manghusga ng iba, nagdudulot na ito ng takot at hiya. Bukod dyan, marami din siyang sinasabing masasakit laban sa Islam. Sinabi niya na hindi daw bagay ang Islam sa Western civilization. Yung mga ganitong salita, hindi lang siya nakakasakit, nagbibigay din ito ng idea na hindi pwedeng maging parte ng lipunan ang mga Muslim. Kapag paulit-ulit itong sinasabi sa publiko, nagiging normal na lang sa ibang tao ang mag-isip ng masama tungkol sa isang buong relihiyon. Pinapakita rin niya na mas importante sa kanya ang karapatan sa baril kaysa sa buhay. Sinabi pa niya, "I think it's worth it. Some gun deaths every single year so that we can have the second amendments." Ang ganitong pag-iisip, parang binabaliwala na lang ang buhay ng mga tao. Ngayon, may nagsasabi na dapat daw tayong maawa dahil namatay siya. Oo, mali ang pumatay. Walang sino man ang may karapatan na kunin ang buhay ng iba, kundi kahit gaano pa kasama ang sinasabi nila. Hindi dapat solusyon ang karahasan. Pero, sa totoo lang, hindi rin tama na pilitin ang lahat na malungkot para sa kanya. Lalo na kung yung mga sinabi niya ay nakasakit at nagdulot ng pagkakawatak-watak. Ang totoo, naaawa lang ako para sa anak niyang babae. Wala siyang kasalanan sa mga ginawa ng tatay niya. At siya lang talaga ang biktima sa pagkawala nito. Sa huli, dapat nating maintindihan na ang opinyon, kapag sikat ka at maraming nakikinig, hindi na siya basta opinyon lang. Kapag yung mga sinabi mo ay nagdudulot ng diskriminasyon at galit, delikado na ito. Bilang parte ng kabataan, kailangan nating maging mas mapanuri sa mga pinapakinggan natin. Hindi lahat ng malakas magsalita ay tama, at hindi lahat ng may kumpiyansa ay nagsasabi ng totoo.